Magandang araw! Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang ginawang panunungkulan sa bansa ni na Pangulong Carlos P. Garcia, Diosdado Macapagal at Ferdinand Marcos. Pumalili bilang Pangulo ng Bansa si Carlos P. Garcia matapos ang hindi inaasahang pagpanaw ni Pangulong Magsaysay noong Marso 17, 1957. Muli din siyang nahalal bilang Pangulo ng Bansa, katuwang si Diosdado Macapagal bilang pangalawang Pangulo. Mga hamon sa pangangasiwa ng pamahalaang Garcia. Pagbabago sa pamamalakad ng pamahalaan. Sa loob ng mahabang panahon, ang paratang ng katiwalian at korupsyon ang pangunahing kritisismo laban sa pamahalaan. Ang mga naganap na rebelyon ay itinuturong bunga ng maling pamamalakad sa pamahalaan. Sa pagsisimula ng panunungkulan ni Pangulong Garcia, malubha ang kalagayang pinansyal ng bansa, dahilan upang lalong mabawasan ang tiwala ng mga mamamayan sa pamahalaan. Industrialisasyon ng ekonomiya. Nananatiling mahina ang Pilipinas pagdating sa usapin ng ekonomiya sa kabila ng tangka ng mga nagdaang pamunuan na pataasin at paunlarin ito. Ayon kay Pangulong Garcia, ang kawalan ng ganap na kontrol at kapangyarihan ng pamahalaan, bunga ng mga di pantay na kasunduan ang nakapagpalubha sa suliranin. Usapin ng nasyonalismo. Sa panahon ng kanyang pamumuno, nakita ni Pangulong Garcia na panahon na upang muling buhayin ang diwang makabayan ng mga Pilipino. Hinamon niya ang buong bansa na magkaisa upang matulungang makamit ang minimithing kaunlaran. Mga patakaran at programang ipinatupad ng pamahalaang Garcia. Filipino First Policy. Inilunsad ni Pangulong Garcia ang Patakarang Pilipino Muna o Filipino First Policy upang bigyang prioridad at hikayatin ang mga Pilipino, lalo na ang mga negosyante, na mamuhunan at magtatag ng mga negosyo at industriya sa bansa. Higit na binigyan ng tulong pinansyal ang mga Pilipinong mamumuhunan. Malaking bahagi rin ng Patakarang Pilipino Muna ang paghikayat sa mga mamamayan na tangkilikin ang mga produktong mula at gawang Pilipino. Dahil sa pagtataguyod sa programang ito, tinawag siyang ama ng Patakarang Pilipino Muna. Pagpapatupad ng malawakang programa ng pagtitipid, hinikayat ang mga mamamayan na mamuhay ng payak o simple. Itinaguyod ng pamahalaan ang matalinong paggastos sa pondo ng bayan. Pagbabago ng ilan sa mga probisyon ng di pantay na kasunduang ekonomiko at militar na pinasok ng bansa. Pagiging kasapi ng bansa sa nabuong Association of Southeast Asia. Layunin ng samahang ito na mapabuti ang ugnayang kultural at ekonomiko ng mga bansang kasapi. Pagpapaunlad ng pambansang kultura at turismo ng Pilipinas. Hinikayat ng pamahalaan ang samahang pangkultura tulad ng Bayanihan Dance Troupe na maglakbay at magtanghal sa ibang bansa upang maipakita ang mga katutubong sayaw ng mga Pilipino. Nagdulot ng mabuting epekto ang mga programang ipinatupad ni Pangulong Garcia, lalo na ang Patakarang Pilipino Muna na nagdulot ng pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Napunta ang mahigit 60 bahagdan ng mga industriya sa pagmamay-ari ng mga Pilipino. Bumaba ang pag-angkat ng mga dayuhang produkto na nagresulta sa pagtaas ng reserbang dolyar sa bansa. Unti-unting umangat ang antas ng industrialisasyon ng Pilipinas sa hanay ng mga bansa sa Asya. Nanumbalik ang pagpupunyagi at pagmamalaki ng mga mamamayan sa kanilang pagka-Pilipino. Nagkaroon pa rin ng pagtuligsa laban sa Patakarang Pilipino Muna mula sa mga dayuhang namumuhunan
na nagsabing tuluyan silang binaliwala ng pamahalaan. Inakusahan ang pamahalaan ng pagkiling sa mga negosyante at mamumuhunang malapit sa Pangulo. Pinaratangan din ang Pangulong Garcia ng paglabag sa sariling programa ng pagtitipid matapos umusbong ang isyu ng pagwawaldas ng administrasyon sa pera ng bayan. Ang isyong ito ang naging malaking dahilan upang matalo si Pangulong Garcia sa naganap na halalang pangpanguluhan kay Diosdado Macapagal noong 1961. Nahalal bilang Pangulo ng Bansa si Diosdado Macapagal noong 1961. Kanyang ginamit na tema sa pangangasiwa ang pangakong maiahon ang pamumuhay ng mga mahihirap at mapaunlad ang mga kanayunan, maalis ang katiwalian sa pamahalaan at mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Mga hamon sa pangangasiwa ng pamahalaang Macapagal. Paglinang ng maunlad na ekonomiya. Naniniwala si Pangulong Macapagal na higit na uunlad ang ekonomiya ng bansa kung babawasan ang kontrol at subsidiya ng pamahalaan sa mga industriya at negosyo sa bansa. Pagpapabuti ng pamumuhay ng mga mamamayan. Ang kakulangan sa pagkain, mataas na presyo ng bilihin, kahirapan at kawalan ng trabaho at maliit na kita ng mamamayan ay resulta ng unti-unting paglaki ng populasyon ng bansa na hindi masabayan ng pambansang ekonomiya. Patakarang dekontrol. Sa ilalim nito, inalis ng pamahalaan ang limitasyon sa pag-angkat ng mga dayuhang produkto at muling pinayagan ang maramihang pagpasok nito sa bansa upang maibaba ang presyo ng mga bilihin. Pagbaba ng halaga ng piso o peso devaluation. Ginawa ito ng pamahalaan upang mahikayat ang mga dayuhan na mamuhunan at magnegosyo sa bansa. Agricultural Land Reform Act. Ang batas na ito ang nagtakda ng tuluyan ng mailipat sa mga magsasaka ang pagmamay-ari ng kanilang lupang taniman. Opisyal na paggiit ng karapatan ng Pilipinas sa Sabah, Hilagang Borneo noong Hunyo 22, 1962. Pagtatag ng Mapilindo. Isang samahang binubuo ng mga bansang Malaysia, Philippines at Indonesia. Layunin ng samahan na mapanatili ang kanilang pagkakasundo at magandang ugnayan at pagtutulungan sa larangan ng ekonomiya, kultura, panlipunan at politika. Pagpapaigting sa diwang makabayan ng mga Pilipino. Pagpapalaganap sa paggamit ng wikang pambansa. Ginamit sa unang pagkakataon ang wikang pambansa sa mga pasaporte, selyo, diploma sa pag-aaral, babalang pantrapiko at sa mga pangalan ng bagyo. Pagbabago sa petsa ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas mula Hulyo 4 sa Hunyo 12. Naniniwala si Pangulong Macapagal na nakamit ng mga Pilipino ang tunay na kalayaan ng mga Pilipino noong Hunyo 12, 1898 nang ipahayag ito ni Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Ginawang Filipino-American Friendship Day ang Hulyo 4. Pananaliksik ng International Rice Research Institute tungkol sa tinatawag na Miracle Rice. Ang uri ng palay na ito ay mainam at maraming naaani. May tuturing na isang malaking tagumpay ang pagpapatupad ng pamahalaang Macapagal ng Agricultural Land Reform Act. Nakatulong ito upang maiangat ang dignidad at pamumuhay ng mga magsasaka. Nagkaisa ang mga Pilipino na itaguyod ang pagkakakilanlan ng bansa kaugnay ng Araw ng Kalayaan. Higit na nagamit rin ang wikang Pilipino bilang opisyal na wika lalo na sa mga tanggapan ng pamahalaan. Gayunpaman, nanatili ang maraming suliranin sa bansa
sa kabila ng mga nagawa ng administrasyong makapagal. Pinakamabigat dito ang pagkabigong paunlarin ang ekonomiya gamit ang patakarang dekontrol na nagdulot ng mga di mabuting epekto. Lubhang limitado ang nakinabang sa reforma sa lupang sakahan dala ng kawalan ng pondo ng pamahalaan. Sa pagtatapos ng pamahalaang makapagal, kinailangan na ng bansa na mag-angkat ng maraming bigas para maiwasang magkaroon ng krisis sa supply nito. Nadawit rin sa usapin ng katiwalian ang pamahalaan dahil sa ilegal na gawain ng Amerikanong negosyante na si Harry Stonehill. Sa halip na ipakulong, pinabalik lamang ito sa Estados Unidos sa kabila ng malakas na ebidensya laban sa kanya. Ang mga usaping ito ang ginamit laban kay Pangulong Macapagal nang siya ay muling tumakbo sa halalang pangpanguluhan noong 1965. Si Ferdinand Marcos ang nahalal na ika-6 na Pangulo ng ikatlong Republika. Umikot ang kanyang kampanya sa pangakong ganap na kaunlaran ng bansa at pagpapabuti ng kalidad ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Ang mga adhikaing ito ang nakapukaw sa damdamin ng mga mamamayan na nagbuhos ng pagsuporta sa kanya. Mga hamon sa pangangasiwa ng pamahalaang Marcos. Pagpapaunlad ng ekonomiya. Ang bigong industrialisasyon, mahinang agrikultura at kakulangan sa mga infrastruktura ay nagpahina sa ekonomiya. Bumaba ang taunang paglaki ng ekonomiya ng bansa. Malubha rin ang kalagayang pinansyal ng bansa. Dahil dito, unti-unti nang nahuli ang Pilipinas kumpara sa mga karatig bansa nito sa Asya. Pagpapabuti sa kalagayan ng mga mamamayan. Nananatiling suliranin ng bansa ang kahirapan, kawalan ng trabaho at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan. Suliranin din ang kabiguan ng pamahalaan na matugunan ang pangangailangan ng milyong-milyong mag-aaral, partikular na ang mga silid-aralan. Mga patakaran at programang ipinatupad ng pamahalaang Marcos. Paglulunsad ng malawakang programa ng infrastruktura. Maraming mga tulay, kalsada, sistema ng irigasyon, paaralan at iba pa ang ipinagawa o ipinatayo sa iba't ibang dako ng bansa. Kabilang dito ang tulay ng San Juanico, ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Pagpapasigla at pagpapaigting sa pangungulekta ng buwis. Paghikayat sa Kongreso na gumawa ng panibagong batas sa pagpataw ng buwis upang mapagkunan ng pangangailangan sa pananalapi. Pagluluwas ng bigas sa unang pagkakataon. Pagtatag ng pamahalaan ng mahigit 100 sentrong pangkasanayan sa buong bansa para sa mga mamamayang nasa tamang edad. Pagtatag ng Presidential Arm on Community Development upang direktang matugunan ng Pangulo ang mga pangangailangan ng mga kanayunan sa bansa. Sinikap ng pamahalaan na makahiram ng pondo mula sa World Bank at sa International Monetary Fund. Pagbibigay ng tulong pinansyal at teknikal sa mga magsasaka. Paglaban at pagsugpo sa New People's Army. Pagdaraos ng Manila Summit Conference noong 1966. Pagtatatag ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Pakikipag-ugnayan sa mga bansang komunista tulad ng Russia at China sa pag-asang may maidudulot na kabutihan sa bansa ang pagkakaroon ng maraming kaibigan. Gumanda ang pambansang kabuhayan sa unang taon ng panunungkulan ni Pangulong Marcos
Dahil sa mataas na uri ng palay at pagpapatayo ng maayos na irigasyon, lumaki ang produksyon ng palay at mga produktong pansakahan. Naging matagumpay ang inilunsad na programang Green Revolution at Masagana 99 sa tulong ng pananaliksik ng International Rice Research Institute. Maraming naisagawang programa ang Administrasyong Marcos sa unang termino nito. Makikita ito sa malalaking pagbabago sa infrastruktura, edukasyon, kalusugan, at agrikultura ng bansa. Dahil dito, madali siyang nagwagi muli sa halalang naganap noong 1969. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!